Good morning from Italy. Dito nag-start ang aming alitan ng Hotel Penny. Alas 10 ng gabi kami umalis sa Ancona. Dumating kami dun alas 7:30. Ipagdating namin lantang gulay kami, naupo kami sa reception. Alam naman namin na hanggang alas 2 ang bigaya ng kwarto. Ngayon, naupo kami sandali, napunta ako sa CR. Pagpumpag po namin, sabi ng kapatid ko, Deng, babalik ka pa ba dito sa hotel na ito? Sabi ko, kung pupunta ka dyan. Sabi ko, oo naman, bakit hindi? Maganda naman yung hotel third class naman to kako. Sabi niya, ang dumi sabi niya. Tinig kasi sa lalim table ng may carpet. Ang daming mga patatas, popcorn, yun depende naman sa mga bisita. No? Pero hindi kagad nila lininis. Usually kasi, unang nililinis ang hall dahil doon ang pasukan ng mga kliyente. Dahil galing na rin ako sa trabaho niya. Nagpunta ako ng CR. Pumunta ako ng CR, nakita ko pag isa lang ang CR ang dumi-dumi, ang mga cotton, tambak dyan, tapos walang tissue. Hanggang natapos ako, wala akong choice, nakalimutan ko magdala ng tissue. Hanggang pumunta ako sa receptionist, sabi ko, super dumi ng CR at walang tissue kako. Sabi niya, sige ma'am, walang problema, paano ko yan, palilinis ko. Hanggang balik ako dito. Tapos, labas kami ng konti, balik kami ng 11. Pagdating ng 11, sabi sa akin, ma'am, pinauna na po namin ng room nyo. Sabi ko, salamat. Kaya pwede na kayong pumasok kasi yung mga gamit namin iniwan. Wala silang mga storage room, wala. Sa likod lang ng mga sa sala mismo. Hanggang binitbit namin, napunta kami. Ang room namin walking distance lang. Tapos sabi ko, okay naman. Sabi kong gano'n, hanggang thank you. Siyempre nakita niya siguro lahat kami senior citizens. Nakita niya, alam naman niya ang biyahe namin. Alam naman nila dahil kinuha ang mga papeles namin. Galing kami dito sa Ancona, etc. Di nakapagpahinga kami. Tapos, nakapagpahinga kami. Tapos doon kami na nanghalian ng alas 12. Pahinga ng konti, tapos maya-maya kain na kami, lahat-lahat, balik-ulit kami sa room. Tapos nang pagbalik sa room, sabi ko, makita tayo dito pagising, gigisingin ko kayo, punta tayo kay Padre Pio, kakong gano'n. Tapos sabi nila, o sige, pagdating dun, wala pa, di pa namin napapagkwentuhan ng mga beddings, wala. Di eto na, pagbalik, yun nga ang nangyari, yung yung aruganting may-ari na mayabang, padrino, gano'n. Yung pambibintang niya. Dahil nasabi ko lang na walang bedsheet, upper bedsheet. Dahil yun ang kwento sa akin ng kapatid ko. Dahil ngayon, naikwento sa akin ng buong detalye. Yung mga kapatid ko, kasi usually, ang beddings is dalawa yan, isang lower tsaka upper na tapos yung upper itutuklip, ipapatong mo ang unan. Dahil nagtrabaho na rin ako sa hotel, ipapatong mo ang unan. Kaya kita mo ang tupi ng beddings ng bedsheet. Tapos may cover na yun, may pang summer, pang winter, gano'n. Ngayon, tapos eto, sila hindi nila nakita, kaya pumunta ako sa doon nag-start. Ngayon, sinamahan siya ng tawag dito ng receptionist na wala yung mangyari ma'am na wala kayong bedsheet, upper bedsheet, sabi gano'n. Ayan, tignan mo, sabi nilang ng mga kapatid ko, pero isa kong kapatid meron, yung dalawa wala. Nakita ng receptionist na ang upper bedsheet is nakaslaylay sa ilalim ng kama. Yung parang pareho din. Yung first and yung sa ilalim tsaka sa ibabaw. Nakaganon, pinatong nakagad ang unan. Kaya hindi kita na tinuklip na may upper beddings ka. Ngayon, yung sa taas na gano'n, hindi nakita. Kaya, pero dala-dala na ng receptionist ang bedsheet. Para bedsheet nga pala, beddings ako ng beddings. Dahil hindi ko na rin natatandaan ko ano ang tawag, no?
Di eto na po kamo, tumawa lang ang ang receptionist. Inuwi niya ulit yung bedsheet. Dinala niya ulit dahil yung dalawa kong kapatid, siyempre pagod na pagod ka, lantan-lanta ka. Pasok ka na lang doon, unan, patulog, diba? Dahil sa sobrang lanta mo, hindi mo na naisip yun. Talagang hindi mo maiisip. Isip dahil nakapasok sa loob ng unan. Dalawa. Hindi nila tinuklip. Siguro madali din ng mga naglilinis dahil sa super daming bisita. Nagpapasalamat kami, binigyan nga kami ng 11 a.m. ng room. Salamat sa receptionist. Hindi okay na yun. Tapos naging naman kami, dahil ako naman bago umalis, binigyan ko sila ng €20 sa tip sa waiter at saka sa receptionist. Hindi, eto na po kamo. Ang lang doon is kabastusan, walang yang yung may-ari ng hotel. Dahil wala pa siyang alam, magbibintang na kaagad siya. At kasasabi ko pa lang, doon, pangtangit ang approach niya. Kumbaga sa diba, ikaw magbibintang ka, putang ina. Dapat, sabi ng abogado sa akin, yung time na yun, tumawag ka ng pulis, sabi sa akin, naisip mo pa ba yun? Kalma ka, galing ka kay Padre Pio. Hindi mo na maiisip yun. Hanggang nagkalma na ako. Ngayon nakita ko bakit madumi. Ang mga bisita nila ay mga taga-Irish. Wala silang regulasyon Wala sila. Dahil sa Hotel Pasieto gawin yan, lalapit ang mga staff. Ma'am, hindi po pwede dyan. Diba? Hindi pwede. Nung gabi nakita ko 2 pizzang malalaki pinatong sa ibabaw ng center table. Doon nagkainan. Tapos nakita ko, sabi ko, gamitin nyo ito kako kasi yung sopa is kulay puti. Sabi ko gano'n. Ako mismo nagsali. Tapos may isa pang salang maliit. Ang daming basura. Ang daming mga popcorn. Kung yung mga snack. Mali din sila Masyado sila. Ngayon, naghihigpit sila sa amin porque nakita nila na ibang lahi. Diba? Na ibang lahi. Pero yung mga lahi ng Putenas, mas grabe sa amin. Na taga-ibang bansa. Alam kong taga-Irish dahil may nakausap ako. Ang dami nila. Isang van malaki. Isang bus organized. Na yearly pala kliyente doon. Ang dumi. Kung wala tayong manners sa ganyan, mas lalo silang walang manners. Mas lalo. Kung saan nila, mga bata nagtatapo na ng mga popcorn, ganyan. Tapos kakain sila kung saan sila maipatong. Pwede naman ma'am, doon meron table sa resto. May naman, di ba? Doon mo paupuin. Dahil marami namang hindi doon sa mismong front desk ng datingan. Ang tumi talaga. At mali ang management. Kaya, siyempre, maabuso itong mga ito. Natural. Sa mula CR ng umaga, popcorn, sa buong hindi naman nila kagad maayos. Sila mismo sabihan nila. Dahil may karapatan ka. Oo, customer is always right. Pero kung mali naman ang ginagawa, magsasalita ka. Saan ka nakakita? Nagkakainan sa talagang ang dumi. Ang daming popcorn, lahat-lahat. O sige, hindi na natin tapos sasabihin nila ako kantay. Nila kami dahil sabihin natin third world country kung tawagin, di ba? Mas grabe yun mas grabe. Sila nagja-jump to conclusion. Mas may ang mga Pilipino kaysa sa kanila, di ba? Sabihin puti sila Diyos ko, siyempre isang bus sila, ginagawa na nilang bahay yung hotel, ang dumi talaga sa totoo. Pero hindi sila kumakain sa restaurant. Wala silang kain sa restaurant. Ganyan-ganyan lang sila o kaya sa labas. Wala akong nakita. Kundi mga Pilipino tsaka Italiano sa restaurant. Diba? Okay, yun na lang masasabi ko. Nilinis ko lang
kung ano ang nangyari. Kasi baka isipin din ninyo na kami ay nagsamantala. Dahil kung sa beddings lang, kung sa bedsheet lang, namimigay ako niyan. Ha? Hindi namin aanuhin yan. Kaya, nag-misunderstood lang. Dahil, tama mga kapatid ko, nakita din naman ng mga receptionist na hindi tinuklet. Thanks for watching from Ancona, Italy. Hanggang dito na lang. Isa na naman. Thank you very much. Thanks for watching.